yung mga natutunan ko sa mga stories na binibigay nila sa Filipino, sa English, at yung mga life lessons na ito, nagamit ko sa buhay ko. Like for example, yung mga lessons ng pagpapakumbaba sa kapwa, yung pagiging mabuting tao, lahat yun ay nagamit ko sa buhay ko hanggang ngayon. Kaya siguro masasabi ko na yung tagumpay ko sa kung nasaan man ako ngayon, yan ay attribute ko o mapapasalamatan ko sa aking mga naging guro nung elementary, nung high school, at maging nung college. When I was still a student, I remember my teachers would remind me about and teach me about excellence. And that really helped me to be the person I am today. So to all our teachers anywhere in the Philippines and around the world, thank you so much and we love you. I think the most important lesson na I learned from my teachers back when I was still in high school is to trust the people around you. I guess yung teachers ko before, yung mga advisors ko before, lagi nilang tinitreasure yung moments na nagkakaroon ng camaraderie yung mga students. And I think that's a beautiful thing kung iisipin natin. Kasi not only do they encourage yung educational stuff, but they also encourage yung beauty ng camaraderie. And I think that's why sa work namin ngayon, we work beautifully. Tugasin ang ganda ng buhay. Magiging Pilipino ay iwag-iway. Tayong lahat ay sama-sama. Maging inspirasyon ng bawat isa. Mga gurong lubos ang malasakit, pasasalamat na itadaan sa awit. At ang ating kinabukasan kanilang kagalakan, mga kwentong babaunin magpakailan pa. Mga gurong lubos ang malasakit pa sa bawat isa. Mapupulo ang naguro ang lahat ng pag-asa. Mga gurong lubos. Taas ang bandera ng bawat Pilipino, saan man sa mundo panalo ang puso Pinoy. Taas loob saan man makarating, dala ang kultura at alak ng puso. Of the world who love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Magandang araw, maayong buntag, isang pagbati sa mga guro at sa bawat Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ang panig man ng mundo. Dito sa Filipino at Heart with Teacher Jean, we aim to celebrate the spirit of being truly Pinoy. This week, we will honor teachers whose commitment goes beyond the classroom, inspiring generations. Abangan din ang aming caravan sa Cebu at ang pagdalo namin sa Cebu Province Association of Private Schools and Administrators or CPAPSA event. At para sa Pinoy Ka Rin segment natin, meron tayong isang foreign content creator na pumatok ang mga reaction videos sa social media. So join me, Teacher Jean, as we explore the stories that make us proud to be a Filipino. Dito lang sa Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean. Magandang araw mga ka-heart! Ngayong araw, isang special report ang aming ibabahagi sa inyo. Ito ay ang kauna-unahang CPAPSA Meet 2025 na aming dinayo sa Cebu. May tema itong Igniting Passion, Inspiring Minds, Empowering Champions. Pero ano ba ang CPAPSA? Ito ang Cebu Province Association of Private Schools and Administrators o CPAPSA. Kami ay nagtipon-tipon upang ipakita ang talento, talino at husay ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang private schools sa Cebu Province. Layunin nitong pagyamanin ang excellence, integrity at camaraderie ng mga mag-aaral habang hinuhubog sila bilang mga future leaders, innovators at champions sa iba't ibang larangan.
Sa bawat bahagi ng competition, dala ng mga mag-aaral ang core values ng SIPAPSA. Ito ay ang excellence, integrity, discipline, teamwork, camaraderie, leadership, innovation, at sportsmanship. Bilang bahagi ng SIPAPSA, ang lahat ng kalahok na mga mag-aaral, guro, at tagapamahala ng paaralan ay nanumpa ng kanilang commitment dito. Ang SIPAPSA ay binuo noong November 2022 sa pamamagitan ng isang General Assembly. Formal na kinilala ang mga opisyal ng SIPAPSA na siyang nagplano ng mga makabuluhang programa, kabilang na ang naganap na SIPAPSA Meet 2025. Teacher Jane came from a very poor family. Less fortunate child si Teacher Jean. Okay? Mahirap lang kami. One day, one eat. Yan po si Teacher Jean. Sipag, tiyaga, of course, you have to have education because education to fight poverty, you must have education. Mag-aral ng mabuti. Si Teacher Jean, I was a working student when I was in college para lang makapag-aral. So you are so blessed kasi ang mga magulang ninyo ay may capacity na makapag-aral here sa private school. Kaya magiging masipag at mabait. Pwede ba yun? Pwede ba yun? So magkugi o magkugi o magpinuutan. Right? So magkugi o magpinuutan. So please watch. Marami kayong matutunan doon. I am one of those living testimonies ng isang bata, a poor little girl from Mindanao na talagang nag-aral lang mabuti para makaahon sa kahirapan. You know, education is a game changer. Kaya sobra ko talagang mahalaga for me ang education. Kaya sa Filipino at Heart, we valued education so much. We value educators. Mahalin po natin lahat ng educators, teachers especially. Talagang lahat sila ay we deserve to be loved. We deserve what? To be respected. And of course, talagang maalala ninyo lahat ang mga guro ninyo pag kayo ay lumaki na at maging successful because teachers ay part sa success ng bawat isa. Agree? Magpasalamat kayo ha pag graduate na kayo. You look back and of course say thank you to all your teachers. Okay? Tunay ngang isang makasaysayan ang SIPAPSA Meet 2025 para sa ating mga kabataan. Saludo kaming lahat sa inyo mula rito sa Filipino at Heart with Teacher Jean. Teacher Jean, way back when we were in high school, she taught us the importance of self-confidence. She encouraged us to participate in various activities like dancing to help us discover and develop our talents. Teacher Jean was truly passionate about teaching and dedicated to shaping her students' futures. I would like to express my sincere gratitude to her for being a remarkable mentor and for helping us to become individuals what we are today. I remain deeply thankful and grateful to Teacher Jean for her generosity and positive impact she has on our lives. Si Ma'am Jean po ay napakasiglang teacher namin noon kasi siya po nagbibigay sa amin ng encouragement, no? So kasi siya din nagturo sa amin na ipakita yung talent namin. So yun, inano kami ng isang dance troupe, no? Pinag-ensayo niya kami ng maigi, tapos pinapasayaw niya kami sa eskwelahan lahat ng mga activities. At saka po, isa rin itong ginawa niya para sa amin para
hindi lang sa pag-aaral, kundi mailabas din namin, maipakita din yung mga talent namin sa pagsasayaw, pagkanta at sa iba pa. So, nagiging inspirasyon po namin si Ma'am Jean kasi sabi po niya, pwede ipagsabay yung talento at saka yung talino, no, sa eskwela, sa pag-aaral at paggawa din ng mga gawain through our, lalo na sa mga extracurricular activities. For me, so she's a woman na very strong, no? Kasi nahati niya yung oras niya sa career, sa being a mother, being lalo na sa mga kapatid niya, sa mga parents niya, at sa eskwela din kami din. So parang multiple yung multiple tasking, multiple events, pero kayang gampanan ni Ma'am Jean yung lahat. No? So isa yung sa mga learnings na nakapagbigay sa akin ng parang may magandang bukas talaga na nag-aantay basta't magtiyaga. No? Sipag at tiyaga na talaga yung kailangan. Tuklasin ang ganda ng buhay. Magiging Pilipino ay iwagayway. Tayong lahat ay sama-sama. Maging inspirasyon ng bawat isa. The born to love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama. Maging inspirasyon ng bawat isa. Today, ay masaya akong makasama ang isang kapwa-guro ko na hindi nagsasawang tumulong at mag-share ng oras at kaalaman sa mga bata. Welcome to Filipino at Heart, Teacher Jolly. Sino nga ba si Teacher Jolly? Kasi ganun na lang yung passion mo na tumulong at pumupunta ka pa ng malayong lugar at hindi ka napapagod sa pagtuturo at pagkuwento. I am a public school teacher. I've been teaching since 1997 and I am currently teaching sa isang public school sa Quezon City. And I am also a professional storyteller, yes. Baka hindi pa kilala ng mga tao, no? Meron po tayong mga kwentistang Pilipina tulad ko. Galing. At recently, nagbuo rin ako ng isang project. Ang pangalan nito ay Project Buklat. Okay, bilang kwentista, ikwento mo naman sa amin ang Project Buklat. Advocacy project siya. It's an acronym. B for bata, U, unawa, Unawa. K is for kalusugan, L is for livelihood, A for akap, kalikasan, and T for tala. So parang holistic yung approach niya na kung ano yung kapakinabangan ng bata. At part nito ay Tarabasa Project. Ano naman ito? Meron akong silid buklatan kasama doon sa Project Buklat. And naglagay ako dito ng maraming books, meron akong mga board games, mga supplies for the kids. And then we had our assessment para sa mga bata. Marami dito nakilala natin na talagang struggling leader sila. And that's why dumating yung Tarabasa Tayo. It's an after-school program na pinababasa yung mga bata na struggling. Ang galing, no? Parang you go beyond. Nakaka-proud na may guro na never yatang mapagod to share your knowledge. What keeps your passion for this burning? Worship. This is my act of worship to the Lord. When I serve the people, this is also my way of serving my God. Ang galing. Pero syempre, no, to sustain a project like this was never easy. Ano naman yung mga ginagawa mong ways para to sustain tong project na to? At saka yung challenges mo sa grupo ninyo? I spend my own money. I'm trying to put an allocation every month doon sa sweldo ko para mayroon magamit for the kids. I also ask help from friends. Nagalagay ako sa Facebook ng, baka may spare kayo ng mga materials, baka meron kayong gustong i-declutter and all that, para meron magamit yung mga estudyante ko.
Minsan daw, nabahaan na kayo sa bahay at ang mga donated books ay pinilit ninyong i-save. About 43 balikbayan boxes, sorted na yon. I-donate namin sa iba't ibang mga places. Wednesday, biglang bumaha. Tapos, hindi kami nakauwi ng bahay namin. Pagbalik namin, wala nang mapapakinabangan. Basa na lahat. Kasi hanggang halos bubong yung inabot ng ng tubig eh. So putik-putik siya and all. But then God is good. Meron pa rin naman talagang mga tao na gustong tumulong, no. At unti-unti meron ulit kaming mga naipamigay na kapag bahagi pa rin naman kami, hindi nga lang ganoon kadami doon sa nawala. And this is purely voluntary basis, no. So kung sino lang yung gustong pumunta, and kung gusto mong sumama, sarili mong pera. Kung gusto mong, tulad lumipad kami papuntang Guimaras, lahat ng expenses na yon, personal expenses, walang sponsor. Kami yung nag-sponsor. Yung pinupuntahan naming lugar, dadatnan na lang namin sila, may bibigay na kami sa kanila. Pero wala kaming hihingin from people. Teacher Jolly, napag-alaman ko rin na ikaw ay isang solo parent. At para sa mga viewers, April is National Solo Parent Month. At saka yung anak mo na si Luntian is also part of your advocacy. Paano mo na pagsasabay ang pagiging solo parent, pagiging guro, at yung mga proyekto mo? It's a lifestyle, no? Yung daughter ko, dahil nga solo ako, madaling isama kahit saan. I did homeschool her. So, nag-homeschooling kami, mas madali kasi hindi ko siya kailangang ipagpaalam sa teacher. Yes. So, kapag may mga activities ako for volunteer works, kasama ko siya. Even yung volunteer work ko for children with special needs, so natuto siya magtulak ng wheelchair, natuto siya magpunas ng bibig ng mga children with cerebral palsy, nag-basic sign language din kami mag-ina para makakommunicate dun sa mga bata. Ginagawa namin ito every summer. Meron kaming ina-attenan na summer camp. So, nag-volunteer kami doon. Hanggang sa lumaki siya, on her own, meron na rin siya mga sariling mga ginagawa to help other people. Grabe na-develop yung practical life skills niya, no? Kasi habang kasama kayo, tapos marami na siyang natutunan. Yes. So, napaka-supportive ni Luntian. Ngayon, working na rin siya. Nag-start na siyang mag-work. Graduate siya noong 2023. And even naman nung hindi pa naman nag-work, meron siyang small business na nag-earn. So kapag kailangan ko ng pera para sa Project Buklat, kasi sa Project Buklat, meron kaming busog na tiyan, utak gagana yan. Tuwing exam days, nagpapakain ako sa around 150 kids. No? At nanggagaling yun doon sa pera namin ni Luntian. Lugaw man lang, or basta something na pwedeng makabusog sa mga bata habang nag-e-exam. So nanggagaling yun sa aming dalawa. Para sa mga interesadong maging parte ng project mo na buklat at mga nais tumulong, paano ba? Para at least, di ba, may makakatulong sa inyo. Yes, ako, salamat. Salamat for mentioning that. Meron akong Facebook page, no? Dahil sobrang busy doon, hindi siya na-update ngayon. Ang pangalan ay Project Buklat. So makikita nyo, owl, yung aking logo na nandun. So yun yung Project Buklat. Kung gusto nyo, you can reach that out and then send me a message and I'll reply. Kung gusto mga tumulong, gusto mag-volunteer, lalo at may upcoming activity kami ngayong April sa Batangas. Magbibigay kami ulit ng storytelling, mga gamit, at mga books doon sa mga bata. Teacher Jolly, your message para sa mga guro, estudyante, kabataan, at sa lahat ng may pagmamahal sa pagbasa? I think dapat nating tandaan na hindi mo kailangan maging mayaman para tumulong. Meron kang 3 T's. Meron kang time, meron kang talent, meron kang treasure. Alin man doon, pwede ka nang tumulong. You always go back to your purpose. Kung bakit ka ba nandito sa mundong ito. Magbasa, magbasa, magbasa para matuto. Thank you, Teacher Jolly. Isa kang magiting na guro. Hindi lang isinasa puso, kundi isinasa buhay. You really practice what you teach. Ang pagtulong at pagtuturo. Tutok lang at magbabalik pa ang, sabayan mo ako, Teacher Jolly. Filipino at heart, pusong Pinoy, pusong guro with Teacher Jean.
love Filipino at heart. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Tayong lahat ay sama-sama, maging inspirasyon ng bawat isa. Dito sa Filipino at Heart with Teacher Jean, ang good vibes ay hindi lang pinapasa-pasa, walang negativity, at palaging Pinoy pride ang inispread. Naku, excited ako i-present itong Pinoy ka rin segment kung saan ibinahagi natin ang mga kwento ng mga foreigners na may pusong Pilipino na hindi lang namangha sa ating kultura, kundi talagang minahal ito. Some of them fell in love with Filipino music, food, traditions, at may ilan pa ngang naging honorary Filipino citizens tulad ni Becoming Filipino. This time, sa Pinoy ka rin, isang British YouTuber at content creator na nagsimula sa gaming, pero ngayon, isa ng certified fan ng Pinoy talents and culture. Let's watch this. Si Sam Brown ay isang 24-year-old British content creator na kinilala dahil sa kanyang masigasig at makulay na music reaction at review videos. Hindi naging madali ang simula ni Sam. Mula sa paggawa ng magic trick videos, lumipat siya sa gaming content, particular sa Minecraft. Ngunit, noong April 2018, natagpuan niya ang kanyang tunay na interest. Ito ang paggawa ng music reaction videos at dito nagsimula ang kanyang paglago sa mundo ng digital content. Sa YouTube kung saan kilala siya bilang Mr. Sammy Cam, ipinabahagi niya ang kanyang pananaw sa iba't ibang genre ng music. Lalo na noong July 24, 2024, napanood ni Sam ang performance ng BINI at kitang-kita kung paano siya napahanga ng BINI mula sa vocal skills hanggang sa powerful stage presence ng grupo. At dahil ang mga Pinoy ay certified supportive at mabilis mag-share ng good content, dumagsa ang mga views, likes at comments sa video ni Sam. Dahil sa init ng pagtanggap ng Filipino viewers, hindi lang siya tumigil sa BINI. Tuloy-tuloy ang paggawa niya ng reaction videos para sa iba pang Filipino artist tulad ng SB19, Ben and Ben, Sarah Geronimo at iba pa. Hindi lang yon, unti-unti na rin siyang nagdi-deep dive sa ating kultura. Nagre-react siya sa Pinoy street food or yung nagtry siyang magsalita ng Tagalog. Ang ganda miniwala, eh. Ang cute, di ba? Minsan, yung accent niya ay medyo English na English pa. Pero kita mo talaga ang effort. Ipinagdiwang niya ang pagkamit ng 400,000 subscribers sa kanyang YouTube channel bilang pasasalamat sa kanyang mga taga-suporta. Hindi lang sa YouTube, matagumpay si Sam. Sa TikTok, nakalikom siya ng higit 61,000 followers at 2.8 million likes sa kanyang short-form content. Ginamit niya ang platform na ito upang maabot ang mas maraming tagapanood at ibahagi ang kanyang natatanging reaction sa iba't ibang musikang Pinoy at kultura. Ang kwento ni Sam Brown ay isang patunay na ang pagiging Filipino at heart ay hindi lang tungkol sa kung saan kay pinanganak o kung anong passport ang hawak mo. It's about appreciating, embracing, and sharing the beauty of our culture with the world. Kaya mga ka-heart, keep shining, keep learning, keep the good vibes rolling. Salamat sa pagsama sa amin today. Tiyak na may mga natutunan kayong aral sa ating mga bisita at segments na napanood ninyo.
Kung gusto niyo ulitin ang ating episode, ito ay available sa ating mga social media accounts flashed on your screen. Please follow, like, and share. Magkita na punta sa sunod, diri sa Filipino at Heart, Pusong Pinoy, Pusong Guro with Teacher Jean. Bye! Filipino at Heart would like to thank MC Grazing Table, Mr. Bean's Coffee Bar, Aroma de Amor, J&V's Catering, Imprenta Republica Printing Services, On the Snap, Photoman, and Photo Booth by Photography, Ablasa Creatives Advertising, Grill and Guzzle Korean Barbecue Food Cart, TRS Duran Lights and Sounds, our main events, Penny Piggy Fen, Starlight International School, Sugard Food Supplement.